hearings. Totoo pala yung ugnayan ng Pogo, ng drugs with EJK. No, totoo pala itong mga criminal elements within the Philippine National Police. Sabi nga niya, the biggest criminal organization is the Philippine National Police. No, hindi mo aasahan yan during the time of Duterte dahil ito sa Espinido ay poster boy nung Tokhang. Pero ito, no, ah, I cannot imagine anyone calling the Philippine National Police noon or ngayon as the biggest criminal organization, no? Pero hindi pa natapos doon. Lumabas pa itong mga bagong testimony tungkol dun sa mga pinapatay ni President Duterte sa loob mismo ng kulungan, sa loob mismo ng penal colony. At nagpasalamat pa daw yung presidente doon sa mga nag-implement na yun at ang ginamit na salita ay ginawang dinuguan, no? Ginawang dinuguan, no? At since then, ang dami pang lumabas, no? Katulad dito, no, yung killing ng isang police general na board member ng PCSO. Nakita ko pa yung video noon eh. Nung nangyari yun, more than 2 years ago. Nakita ko pa yung pagpatay sa kanya eh. Tapos ngayon, yung mga pumatay, yung mga nagpapatay, ay umaamin ngayon in a quad hearing. So mukhang nagsisimula pa lamang itong mga expose na ito dahil sa libo-libong napatay, tingin ko marami pang ibang tetestigo, no? Pero And tuloy-tuloy yan after the, di ba, hearings can continue even if mag-break yung Congress, di ba? There was yes, so yes. tuloy-tuloy ito for the weeks to come. So yung mga Halimbawa, kahapon may lumabas si Montalban, may sinulat siya tungkol dun sa testimony ni Las Cañas na hawak ngayon ng International Criminal Court as a witness na ito si Garma, ito pala yung ito daw yung head ng hit squad ni Bongo, no? Ni Bongo, no? So hindi lang si Bato ang nai-implicate dito. Hindi lamang itong mga Bongo, si Polong, former PNP chief, no? Talagang si Bongo na akala mo ay hindi makabasag pinggan, no? Ay meron din palang sariling hit squad. At itong Garma ay yung head ng hit squad na yon. At least according to Las Cañas, no? yeah. But So Roland, a part of me hindi is saying, dito yeah. matatapos dito sa mga hearings na ito. Which in a way, diba, makes it even easier for the ICC to come in with more legitimacy, right? When you have an administration who earlier said walang jurisdiction ng ICC, and then now the same administration or friends of the same administration are exposing all of this kababalakan, lahat ng budul games, lahat ng EJKs. Once the ICC warrant comes up, by that time, the legitimacy is settled, diba? Kasi sabi niya, we have proven with our own institutions that talagang grabe yung ginawa ng mga tao. So, don't be surprised if we allow ICC to issue the red notice or if will be open. Diba? Parang it makes sense, diba? Na just Yes. lay out, as you say, lay down the predicate, made it absolutely clear, once it's bulldozer then clear na walang bahit na duda na itong mga Duterte sa mga budul kings, itong mga Duterte sa nag-oversee na lahat ng mga krimen na yan, then it perfectly makes sense, logically, legally, and politically, for BBM to say, pwede na yan, Yes. ikadight na yan sa Pero ICC. two-edged to eh. Two-edged to, Absolutely, of Richard. course. Dahil in one sense, ay yung mga matagal nang sinasabi ng ICC ay nadya-justify. No? Na talagang this is state organized crimes against humanity. No? Itong nangyayari dito sa ICC. Pero at the same time, pwede kasing sabihin ng iba, dahil lumalabas na ito ngayon within our legislature, within our judicial system, may mga kaso ng isasampa. The other day, sabi na ni Congressman Pimentel, isampa na kagad yan sa mga korte. Pwedeng sabihin ng mga Duterte, hindi na kailangan ng ICC. Gumagana naman ang ating justice system. So, pwede nilang gamitin yan. No? Actually, I saw Pero that. But I doubt let's if still it the will hold ICC issue water. that, diba? Let's still the ICC issue the red notice. Use that as a Damocles sword, but still insisted. It's like the Kiboloy case, right? The extradition. You essentially, Marcos is saying it's a matter of time the extradition request is there. But we'll take a first crack at him, and then we'll see if we'll give it to you guys. So baka ganun din ang mangyari, diba? Na-expose namin, na-investigate namin, ICC is also here. So double whammy nila mga Dutertes. The only way I can see this, Sana. diba? Sana, Sana diba? You ganun can ang see. mangyari. Yes. Exactly, diba?
But the only way I can see this as kind of creating a kind of a backlash or something is if magaling magpaawa effect. And speaking of paawa effect, I think if you're Bato right now, you're gonna pull out all your Bato School of Dramatics tricks right now, right? Kasi alanganin ka sa surveys. Not so much Bongo, but Bato is alanganin. Pulong and Basta are not even within the range. Digong probably is too old to even run for Senate. Let's talk about the desperate situation of these DDS people. Yes, halimbawa itong mga latest survey, si Bato is number 12, si Digong is number 11, no? So, kung ikaw ay opposition, wala ka sa 7 to 11. So administration. actually marami siyang katay. Hindi siya sigurado sa top 12. Oh, pero delikado 'yan, delikado 'yan dahil for a long time si Digong nasa top 3, top 4, 'di ba? Ngayon ay nandoon siya sa last 2, 'di ba? Significant 'yan, no? Lalo na yung kanilang political base ay medyo naubos na at mismo si Sara, yung kanilang kwan ngayon, standard bearer ay bumababa rin dramatically, no? Ang kwan ko lang ngayon, concern ko lang ay yung Senado, may mga bad signals na lumalabas. Halimbawa, itong pagkatay sa budget ni Sara sa House, sa Senate iba yung position halimbawa ng mga katulad ni Jinggoy. Si Jinggoy ba majority floor leader sa Senate, no? Tapos si Joel Villanueva, no? Ang mga statements nila ay balak nilang ibalik yung tinanggal na budget ng House, no? Tapos may mga ilang senador nagsasabi na teka, palakasin niyo muna yung kaso for impeachment bago niyo ibigay sa amin. So may mga ganung mga ibang But mga Rod, that's what I statement. was saying, di ba? Doon sa show ni Patrick, sabi ko, marami dyan sa Senado na maggaganon sila. Di ba? Di ba Yes. we're talking about whether it is number 8. And then I said, okay, sa graceful, maybe I will accept your version. But my version is you have enough of Villanueva and Jingoys and all who want to play both sides, who you cannot rely on to give you the votes, 17, 16 votes to get the impeachment through. So, look at it. This is what I've been saying, Ronald. May mga ganun type eh. Yes. Pero Tinulungan halimbawa ng si admin, pero ngayon nagsisave sa mga Duterte. Pero ako hindi ako masyadong concerned kay Jinggoy. Yan din yung position niya nung corona impeachment eh. No, ang Eventually sabi niya, pumaligtad. he won't vote for conviction. Pero eventually he voted for conviction. So some of the senators, no, hine-hedge nila yung kanilang position That's to my point. negotiate terms, no. Alam mo naman, 'di ba? Magne-negotiate sila eh. Yes, Tapos yung mga re-electionists na halos lahat ay kasama sa administration slate, no? Syempre naghahanap yan ng dagdag na budget, no, sa kampanya, no. So what about Mig Zubiri, who's from Mindanao? Shouldn't you be a little bit careful about babanggaan mo yung mga Duterte, considering you're Mindanao based? yes, pero ang boto mo kasi is nationwide eh. Yung boto ng mga senador ay nationwide. Pero si Migs is not a re-electionist, no? So yung mga re-electionist na 7, na 2 ay manggagaling dun sa PDP, 5 ay nasa admin slate, no? At least yung kanilang mga successor katulad ng Villar nasa admin slate, no? Ay magka-calculate 'yan. Ilan bang boto ang mawawala sa kanila kung iko-convict nila si Sara? Diba? Yun yung kina-calculate nila. Binabalance nila yan eh. Ilan naman ang maidadagdag ng administration in terms of resources at saka votes at saka machinery kung sila ay susunod sa impeachment. So, Ronald, parang alam mo yan. Yan siguro ginawa niyo nung panahon yan. I think wala everyone's akong talking about the kinalaman Corona doon. Wala akong impeachment as we kinalaman speak. doon. Everyone's talking about the Corona impeachment as we talk now. So I'm just saying, maybe Ronald knows a thing or two. Wala akong alam. Wala kami sinasabi. Now, speaking of Migs, let's talk about Migs Nograles. So kanina doon sa hearing ni Migs Nograles, nabuking or at least itong allegations by this Chinese spy tycoon caught in, I think, is it in Thailand or Malaysia, who said na siya mismo ang nag-alaga doon sa case ni Alice Go. Therefore, the implication is Alice Go could be, after all, some sort of a spy or auxiliary of the Chinese intelligence services. What is your read of that? Nagwala si Alice Go doon. Napikon talaga siya doon. I could see immediately she went into like, ako na. So, what do you think is going on? Maybe after all, she is indeed a spy. Yes, may ganun naman from the start naman, may ganung klaseng mga claims, may ganung klaseng possibility, no?
Pero walang Ah, ganyan testimony from another one who's pero caught. walang Yun ganyang nga, ito may testimony. testimony ng ibang Chinese ano eh. Mas Oo. kwan yun, eh, mas yung dati suspicions dahil, she was hiding in plain sight, tapos, meron siyang enough resources, may enough wherewithal, 'no, para maging mayor, 'no, maging mayor at maging, patron ng napakalaking Pogo Hub, 'no? So may gano'n naman talagang possibility. Pero ako kasi hindi pa sa akin decisive itong kuwan na ito, itong Al Jazeera article na ito, eh, na pinanggalingan nitong mga claims na ito, eh. Hindi ko pa sigurado itong alleged spy, 'no, kung, paano lahat Si 'yan Xie mga alleged, Zhejiang. So eh, you're saying he's not a reliable witness? But lahat why 'yan would ay you say this? lahat 'yan ay alleged pa lang, eh. Ang sigurado ko kasi na spy, yung, lumabas sa Rappler. 'Yun sigurado ko 'yun. Pero 'yun, hindi At mo lumabas hindi na hindi ng bansa. At lumabas na rin ng bansa. tsaka 'yun, kahit not a single word. Yung mga real spies hindi nagpapa-interview, eh, no, no, na Ito tycoon naman kasi so nagdadoble oo. cara. Siguro auxiliary din to. So puro silang siguro auxiliary. You know? Iba kasi yung spy, iba yung assets. Yeah, yeah. That's Halimbawa, why I use the word ibig sabihin assets. kahit yung mga triads na kalaban ng Chinese government can become assets, 'no? Sicario, essentially. So, Iba yun, 'no? intelligence asset. Okay, sorry. Let me Oo, be iba yun, 'no? intelligence asset rather than spy. That is Yes, very like, yeah. iba yun. Halimbawa, nung lumabas ng bansa si Alice Guo, kung siya ay talagang spy, bumalik na siya ng China. Dahil mas safe siya ron, eh, 'no? Mas safe siya ron. Kung siya ay triad, magdadalawang isip siya. Because triads disappear in China, 'no? Nawawala. They can be assets, but they are also Vulnerable. Yeah. kalaban ng estado, 'no? They're Kalaban sila ng estado. Halimbawa, some corrupt Communist Party officials may use triads to launder their money out, labas ng China. So, It's a love-hate magkaiba 'yon. relationship. It's a Yes, magkaiba 'yon, oo. multifarious Kaya relationship. kaya ang tingin ko rito not necessarily black and white, 'no? Yeah, shades of gray, shades of gray. Speaking Oo. of that, shades of gray, let's have our interesting Nasaan na si Harry Ronald? Parang tagal niya na wala. Paano siya nakatago? Nasa Pilipinas kaya or baka nag-Indonesia rin? I mean, if you're Harry Roque, where will you hide? In plain If you sight, have in Bali, in ano where? if you have money, you can do almost anything. Huwag mong kalimutan, nagbigay siya ng 37 million sa campaign ni Sara. Ibig sabihin, mahaba ang kanyang pise. Mahaba niyang kanyang pise. Yung account pa lang ni Mr. Supra, di ba? At kung siya ay allegedly connected, dito sa mga Pogo, which are basically triads, no? Ay, meron kang network na pwedeng pagtaguan, no? Halimbawa, yung mga principal dito sa Pogos hindi naman nahuhuli. Ang nahuli yung mga inutusang bumili ng suka, eh. Yung mga Cassandra Ong, yung mga Alice Goo, no? Yung mga batang mga babae. O Pero suka yung para mga million-million ang kinikita. pero yung mga kwan talaga, at least si Tony, Tony Yang, yan big time yan. Yung kapatid ni Michael Yang, yan big time yan. Pero most of yung mga kwan talaga, yung leaders ng syndicate, hindi na nakita. Oh. Either they're here Maalala hiding o nakalabas na sila ng bansa. Pero kung ikaw ay may pera, no? Hindi ko naman sinasabi na may ganyan akong experience, no? Either ikaw ay may pera o ikaw ay Di ba may nasa Matrix ka dati tapos wala o ka? hindi, pero nagsimula naman tayo sa underground, eh. So ibig sabihin meron kang And, skill set na na-develop in nawala terms si Harry. oo, Nawala si Harry. nawala si Harry. Pero Oh. kung ikaw ay may pera at meron kang Hindi mo na network, kailangan ng skill set. pwede kang magtago, I'm 'no? sure Harry has other talents, Ronald, that we rather not discuss. But no, Pwede kang magtago. I'm talking Or about di ako technical magugulat, analysis. may chance na nag-Alice Guo ka rin, nakalabas ka ng bansa, 'no? May Dahil chance na baka kasi may nag-comment, bakit lahat nahuhuli sa Davao? or Is that nahuli sa it? Indonesia. Or nahuli sa Indonesia, no? Or Kaya nga sabi nag-Indonesia nila, after Davao? palabasin si Harry para mahuli, no? I'm Paano not yung sure. wife niya? Yung wife niya nasa labas na ng bansa. Yung wife ni Harry. Yun, Oh, may record yung Bureau of Immigration na nakalabas ng bansa. interesting No? times. Si Mr. Supra, nandito pa rin?
mukhang nandito pa, no? Mukhang Kasi nandito pa. nag-gym na. Medyo balik na sa gym. Parang I think this chapter of my Kaya life is eh done. baka walang tiga buhat ng mga maleta ni Harry habang siya ay nagtatago. Kawawa naman, no? Kawawa naman, no? Parang medyo pinabayaan niya yung sarili niya. I hope he takes care of himself. Pero pero kanyan, kailangan may patunayan yung ating mga security agency dahil mapapahiya sila kung hindi nila mahuhuli si Harry kung nandito pa si Harry. Si Torre, di ba, na ano na siya, interim na siya ng CIDG ngayon. So baka PNP will Yes, level yes. up now that Torre is the head of the intelligence and all of that. Yes, yes. Yung promotion niya ay ang tingin baka hindi siya kayang bilhin. Ang problema kasi ng ating mga law enforcement agencies ay madaling bilhin eh. Halimbawa, Wala itong ako sinasabi. sinasabi na protector o enabler ni Alice Goo is a police chief, no less than a police chief, no? Kaya halimbawa si Albayalde, police chief na link sa Ninja Cops sa drugs. So hindi ka magugulat kung Pampanga, merong no? mga hindi lang high ranking, the highest ranking, no, sa ating kapulisan na tumutulong sa mga likes of Harry Roque. Dapat si Torre gawing DLG secretary kung alis na si Abalos. You need someone like serious and... Merong mukhang may chismis ako diyan eh. Merong nakapila. May I'm nakapila diyan. sure. I'm Hindi sure. ko lang alam, hindi ko lang alam kung may magagawa siya dahil dati siyang congressman, Uy, malapit siya kay BBM, sige no? lang. Pero Clue pa, wala naman clue. siyang background sa local government Yun lang. kaya sa o Baka kaya sa mamarohas tayo dyan. Baka oh. mamarohas tayo dyan. Yung So nag-DLG secretary may, out of, may chismis, no? mamaya i-text mo lang sa akin tapos sasabihin ko, according to informed sources who's not Ronald Llamas. Itago natin sa pangalan Ronald Llamas. Let's go to the latter part of discussion. Balikan natin ito si Ma'am Mercado because ang hanash nila Sara is very very DDS, very predictable. Sinisira-sira ito si Mercado. Sinasabi na ito ay kumuha ng 16 million pesos na bribery supposedly. Ito daw magaling magmarites, whatever. So ang point ko is, if this Yusek Mercado was a person who could easily make so much money, why would she risk her life now? And if she really did something big or was about to do something really big corruption, bakit hindi na ombudsman office to? So I'm wondering what Yes. di ba? What is Sara thinking? Una, sinasabi nila may ombudsman case siya. Pero nung chinek yung records, mukhang yung mga kaso na yon ay wala na. Ibig sabihin, hindi siya nag-prosper. No? Hindi siya nag-prosper. Yung mga sinasabi nilang ombudsman cases. No? Ikalawa, ay mukhang solid naman yung kanyang track record. Dating head ng Development Academy of the Philippines, no? Several decades na nasa gobyerno, no? So medyo solid naman yung kanyang record. Tapos yung sinasabi nila ng mga kaso ay parang hindi na consummate. Ibig sabihin hindi na patunayan. Kaya wala na siya. Malinis yung kanyang record. Ang tanong lang sa akin ay yung sinasabi ni Mercado na binayad sa kanya ng 50,000, parang masyadong maliit, no? Medyo Para sa chipang. para sa ganung Chipang. klaseng sa ganung klaseng Baka Ronald, naubusan posisyon. na yung confidential fund. Naubusan na kaya mga pitik-pitik na lang. Sabi ko 50,000, no? Para nasa kwan siya, nasa back, nasa bids. Nasa envelope lang, ganyan lang. Yeah, Yun lang yung aking unang naisip. Sabi ko, ba't ang liit naman? No? medyo chinipang. Eh, ang, ang DepEd, ang pinakamalaki ang budget sa buong Bigger than gobyerno. defense. At diyan malalim yung corruption. Sa mga libro lang eh. No? Sa mga libro lang, sa mga ghost employees, sa mga schools na hindi itatayo. No? Kanyan, ang laki ng corruption niya. Sabi nga ni Secretary Angara, nung siya ay nag-take over, ay marami siyang nadiskubre ng mga anomalya in the billions. In the Yes. billions, not in the hundreds of millions, in the billions. No? Kaya medyo malalim at malawak yung history ng corruption sa DepEd. Kaya iwas yata sa akin si Angara kasi interview ko siya sa baka marami siyang madulas dyan. I'm just kidding. Sir Ronald, let's go to the last part of our discussion.
Okay, so what is the way forward now? Idamay naman kita sa mga nagbabash sa akin. Sir Ronald, kasi survey ako kahapon, my own Hey Darian surveys. Nagtanong ako, kamusta ang kakamping ngayon? Parang solid pa rin, medyo dormant, kailangan pa i-organize. That's option 2. And then third is, babalik yan 2028 but for Riza, or babalik yan again 2028 but for Lenny again, di ba? So, medyo spread siya pretty much. Of course, marami pa rin bumoto ng solid pa rin kasi TikTok yan, Twitter yan, so more obviously medyo may leaning yung following ko and all of that on TikTok and on Twitter and all of that. But nevertheless, close to 30% said hindi pa rin well organized and hindi pa rin clear kung kay Risa or kay Lenny pa rin. So 44% solid pa rin. This is more than 2,000 votes. Not organized 26%, 70% for Risa in 2028, 13% for Lenny in 2028. What is your read of how can we have a constructive discussion ng kakamping without hurting certain feelings? Or maybe we should really hurt feelings, wala talagang choice because we have to level up and we have to have proper honest conversations. Una, hindi ako ganun ka-optimistic na on its own ay nandyan siya dormant at babalik after 3 to 4 years. Hindi ako, medyo skeptical ako sa ganun. Gonna Dahil sleep yan on and kasi, off. Yeah. yan, ino-organize mo yan eh. No? At nung 2022, may mga nagkaroon ng PTSD, may mga na-frustrate, may mga nalungkot, may mga naging indifferent, bumalik lang sa Nag-migrate. may mga nag-migrate. So, hindi na harness eh. Kung hindi mo yun na harness, significantly merong nawala. Ngayon yung nawala ay babalik ba diyan kaagad? Depende sa magiging organizing at saka political strategy mo. Doon ako sasang-ayon. Hindi yan yung wala kang gagawin for the next 3 years, tapos yan ay magiging dormant, tapos pag inactivate mo sa 2028, yan ay mabubuhay. Hindi ako naniniwala sa ganon. No? The Depende other point, yan sa Ronald, gagawin. people are raising is this is really a Lenny thing that it's just really a Lenny thing that hindi ito transferable. That hindi pwede sa Chekibam, sa Kibam, kay Risa, hindi daw pwede. Yun yung isa pang sentiment I see. Not as much as I thought, but nevertheless. Well, tingin ko lahat yan ay transferable eh, no? Halimbawa, ay kung maganda ang brand mo, no, ay pupunta yan kung nasaan yung magandang brand. Halimbawa, tingin ko bahagi ng Lenny ng Pink, bahagi ng Duterte, bahagi ng Marcos, pumupunta sa mga tulpo. No? Ibig sabihin, hindi necessary na pupunta yan dun sa sayo na. No? Posible yan na mabawas hindi lamang sa mga hindi lamang kay Lenny, kung hindi mismo sa Duterte, mismo sa mga Marcos at mapunta sa iba. Mapunta sa iba. Kaya nandun yung labanan eh, no? Nandun yung labanan. Medyo mahirap kung halimbawa sa Marcoses wala kang viable alternative kay Marcos, no? Mahirap sa mga Duterte dahil nagsisimula silang bumaba. Imagine mo Big R, kung na-anticipate nila na mawawasak itong unit team, na hindi ganun kahirap ma-anticipate